Sinasabi sa Ecclesiastes 12:13, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Matakot sa Diyos. Hindi nangangahulugan na tayo ay manginig sa takot at tumakas palayo sa Diyos. Ang takot sa Diyos ay ang malalim na paggalang at pagkamangha sa Kanya, sa Kanyang kabanalan at kapangyarihan. Ito ay pananampalataya sa Diyos na ang gawa ay pag-ibig sa Kanya. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang Diyos ay lagi nating kasama. Hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalooban at kakayahan na gawin ang nakalulugod sa Kanya. Kung mahina, magpakumbaba tayo na humarap at humingi sa Kanya ng kakayahan na makasunod at tayo ay Kanyang palalakasin. Mali ang akala na ang mga utos ng Diyos ay pawang pagbabawal. Higit sa pagbabawal ay ibinigay ng Diyos ang Kanyang mga utos upang makamit natin ang ibinibigay niyang tagumpay. Sinabi ng Diyos kay Josue, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad, at magtatamo ka ng tagumpay. Hindi opsyonal ang pagsunod sa Diyos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang pangunahing gawain natin sa buhay. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo na sumampalataya sa Panginoong Hesus ay naligtas. Ang iniligtas ay naging pinakamahusay na gawa ng Diyos na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Sa pagsunod ay itinatakwil natin ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay namumuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Sa ating pagsunod sa Panginoong Hesus ay malalaman natin na ang Kanyang aral ay mula sa Diyos. Sinabi niya, ang aral ko ay hindi akin, kundi sa Kanya na nagsugo sa akin. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay malalaman niya na ang aking aral ay mula sa Diyos. Diyos ang nagbibigay ng kalooban at kakayahan na masunod natin ang iniuutos niya. Sa ating pagsunod, tayo ay binibigyan ng Diyos ng mga kaloob. Gamitin natin ang mga ito. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod ay sa paglilingkod, o ang nagtuturo ay sa pagtuturo, o ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap, ang mahabagin ay may kasiglahan. Upang makasunod, manatili tayo sa Panginoong Hesus at sa Kanyang salita. Sa pamamagitan ni Hesus ay mamumunga tayo ng marami. Sinabi niya, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Manatili tayo sa Panginoong Hesus dahil tanging Siya ang gumagawa sa atin upang tayo ay makasunod. Magkaroon tayo ng pag-iisip na nasa kay Kristo Hesus, na bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya pinanghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging tao. At palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan,
maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.